Hi guys, good morning. It's a Monday morning. So, nandito po ako sa trabaho sa yate. So, as a captain, pupunta ako sa work from our apartment 9 o'clock in the morning. Nandito na ako sa boat. So, ang aking responsibilidad ay i-check lahat ng buong yate, lahat ng equipment, lahat ng areas kung everything is working fine and walang problema. And then also I check my crew, my sailor deck. Binibigyan ko siya ng job list kung ano yung mga dapat niyang gawin sa week na to. Hindi na yung mga kailangan niyang i-monitor at i-check. So guys, samahan niyo ako at ituturo ko sa inyo yung isa sa mga ginagawa ko every morning or weekly na ginagawa ko as a captain. Okay guys, nandito na naman tayo sa trabaho. It's a Monday morning. The weather is very good. Although may sun, mainit yung sikat ng araw, pero kinakalaban siya ng lamig dahil winter po. So it's 4 degrees pa rin po ang weather, ang temperature. It's Monday, every Monday to Friday nasa trabaho po ako. So pag ganitong winter guys, from Monday to Friday nasa yate ako. Chine-check yung lahat ng areas ng boat kung lahat ay okay at kasama ko ang aking sailor deck na si Romnick. So now yung aking deck na may ginagawa siyang iba sa labas. So ako naman, ang aking responsibilidad bilang captain na every day kong chine-check yung mga ano sa yate, kung nagpa-function ng well, kung ano yung kung merong kailangan i-repair, ganyan. Pero guys, ito muna ang ginagawa ko every Monday morning. Pupunta ako sa yate, pupunta ako dito sa bridge. And then as you can see, ino-open ko lahat ng equipment, yung ating radio, sine-check ko kung gumagana siya. And then ito yung ating radar, yung chatter splatter natin. Yun lang po ang ginagawa ko. So as you can see guys, ito yung aking wheelhouse. Ito yung area ng aking kung saan ako naglalagi. As a captain, this is my office. So dito sa bridge, nakikita ko na lahat kung ano yung problema dahil lahat ng control ay makikita mo dito sa monitor. So but pasilipan ko lang po kayo kung ano yung ginagawa ko sa weekly na napaka-importanteng ginagawa ng bilang kapitan. So pag ganitong winter guys, kailangan na lahat ng equipment sine-check mo, lalo yung mga kailangan paandarin weekly para hindi siya masira dahil sa sobrang lamig pag na-stuck. So one of my responsibilities as a captain is to make sure na every week napapainit ko yung main engine ng yate, saka yung mga generators. And then chine-check ko lahat ng equipment kung meron malfunction, kung may nagsushort circuit, and etc. So guys, pasilipan ko lang po kayo sa aking isa sa aking ginagawa every week, every Monday. So now nandito tayo sa pinaka-monitor sa aking wheelhouse. So as you can see, naka-open na po lahat yung ating monitors. Tapos yung ating radio, and then yung ating autopilot, chine-check din dapat yan kung gumagana, kung hindi siya nag-error. And then ang ating stabilizer, and then ang ating rudder position, lahat po ng equipment sa wheelhouse kailangan i-check. And then ang ating GPS, yan po ang ating GPS. And then yan din po yung ating wind speedometer, and then yung nagbabato ng deck ng tubig, and then yung speed ng ating boat kung gaano siya kabilis. And then ito po yung isang
mapa po, kung dyan ko po tinitignan yung aking pupuntahan, kung gaano kalalim yung mga tubig na aking dinadaanan, kung ano yung mga danger na madadaanan, hindi mo pwedeng daanan. Okay, makikita mo po lahat yan sa ating monitor, sa ating charters plotter. And then, so basically ang akin lang po papasilip ngayon yung every Monday na aking ginagawa, which is painitin yung makina na napaka-importante po bilang captain din. Pag hindi mo po napapainit yung makina pag gantong sobrang lamig at winter, minsan po masisira yung ating engine. Gaya sa kotse, pag hindi mo siya napapaandar, kailangan uminit din yung makina niya. So kahit 15 minutes mo lang siyang paandarin, uminit lang yung makina niya, hindi po mag-stock up dahil sa sobrang lamig. So ito guys, so ito po yung ating susi. So meron tayong dalawang engine, which is the port engine and then starboard engine. So port engine, ang tawag kasi nila sa left as a seafarer is a port, and then sa right is starboard. So gagawin lang po natin guys, i-turn natin yung switch ng papuntang right, pareho, dalawa, and then slowly one by one i-start mo siya. Yan po, gagawin ko po, unahin ko po yung port side, and then yung starboard engine. Yan po, gumagana na po siya, and then i-check mo rin po yung monitor kung gumagana siya. So you can see sa monitor, ayan po yung kanyang display. Yun pong makikita niyo po yung parehong 600 yung RPM na tinatakbo ng dalawang makina. So revolution per minute po yan. Yan po yung RPM, yung speed ng ating engine. So naka-neutral siya, pinapainit ko lang siya. Yan lang po yung normal na binabato niya, 600 RPM both engine. And then makikita nyo rin po, dapat i-check nyo rin yung kanyang voltahe ng yung battery niya, service battery niya. So parehong 28.3 po, nakikita nyo sa screen. And then yung transmission oil nasa 22.5. And then yan po yung average fuel na ini-inject niya sa both engine. So 78 liters per hour sa dalawang engine. So sobrang napakababa po, ng napaka-economy po niya sa fuel. Hindi siya magastos. Dahil kung makikita niyo po, pag tinur ko kayo sa engine room, napakalaki po ng aming makina. So kung i-compute mo sa ganyang consumption niya, napaka-tipid po niya. So and then check nyo rin po yung kanyang coolant, kung ilang degrees yung coolant niya, temperature ng coolant niya. And then ito po yung sa exhaust niya, kung ilang degrees din yung temperature niya. So normally pareho lang yan, naglalaro sa 82 something like that. So dito sa display ng main engine, makikita mo lahat kung ano yung problema. Pwede mo rin siyang pumunta ka sa ibang menu para makita mo siya. Punta ka dito sa knob, i-turn mo lang sa right, and then makikita mo na dito. So this is the engine speed na sinasabi ko kanina, RPM 600. Yung coolant temperature, both engine is na 19. And then yung engine na oil pressure 3.6, 3.5 yung sa pressure gauge nya. And then yung transmission oil pressure nya naglalaro din sa 23 pareho. And as you can see, yung battery, yung supply ng baterya nya pareho siya, 28 point something. And then yung turbo nya hindi gumagana dahil hindi po tumatakbo yung yate, naka-neutral lang po siya. And then yung transmission oil temperature nya is 15 to 16 pareho, halos hindi sila nagkakalayo. So antayin po natin ng 15 minutes. So orasan po natin siya so nag-start tayo ng mga 10:30 ng umaga. So mga 10:45 ng umaga papatayin po natin siya. Ganun lang po. Yan lang po yung isa sa aking mga ginagawa as a captain. So
i-wait ko lang po siya hanggang mag 15 minutes and then saka ko po siya papatayin. And then meron din isang menu pa kung gusto mo i-turn mo lang sa right yung knob and then makikita mo yung fuel. Diyan mo makikita kung ilan yung fuel na ini-inject niya sa both engine. So as you can see, 4.6 liter per hour bawat engine. Napakatipid po niya. So and then yung rate niya sa both engine is 78. Nakikita niyo po sa screen. And then as you can see yung time, 257.2 hours. Yan na po yung tinakbo ng engine namin, which is bagong install po yung engine namin last 2 years ago. So pinalitan namin lumang engine, so hindi pa namin siya napapa-change oil dahil kailangan namin umabot ng 200 hours yung engine hours niya bago ipa-change oil, ipa-service. So yan, pwede na po siyang ipa-servicean sa Volvo. So Volvo ang aming engine. So tara guys, samahan nyo ko hanggang matapos po yung aking ginagawa. See you guys sa aking next tutorial kung ano yung mga ginagawa ko as a captain. So guys, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Isa lang po yan sa aking responsibilidad bilang kapitan. Hindi po porket kapitan yung iba sinasabi nila masarap yung buhay, nakaupo lang. No, sinasabi ko lang na mostly nakaupo siya, pero yung responsibilidad, yung isip yung gumagana, pinaplan mo lahat bago ka pa lumabas ng yate, lumabas ng port or pumasok sa port. Nakaplano na lahat bago ka lumabas sa dagat, na nakaplano na yung passage plan mo, ano yung mga activities, itinerary, weather, lahat chine-check po ng kapitan. Hindi po madaling maging kapitan. So isa lang po yan sa aking mga responsibilidad bilang kapitan. So sa susunod na clips na aking gagawin, yung generator naman ang aking i-vlog kung paano din namin siya pinapainit, mini-maintain. So ang engine natin, pag may problema, yung technician sa Volvo po ang gumagawa pag major problem. Pero pag mga minor problem po, dahil captain engineer na din po ako dito at the same time, so nagpapatulong na lang ako, nagpapa-assist sa aking sailor deckhand kung may mga gagawin kami, change oil, palit ng fuel filter, oil filter, mga coolant, ganyan, yung mga minor kagaya ng sa kotse. Pero pag mga major breakdown ng engine po, yung mismong taga yung technician na po mismo ng brand ng engine ang pumupunta, dahil mas alam po nila kung paano gagawin. So guys, maraming salamat sa inyong pagtutok. See you in my another vlog. This is your captain, Kapitano TJ. Maraming salamat. Sorry, it's DJ.